Boruto 2 Blue Vortex Chapter 9 Early Spoilers. Boruto dudurugin si Kawaki. Kawaki at Delta hindi makapaniwala sa tunay na lakas ni Boruto na mas malakas pa nga sa Baryon Mode. Confirmed? Pag-usapan nga natin itong pasilip sa atin sa parating na Chapter 9 ng Boruto 2 Blue Vortex. Unti-unti ko nga tatanggalin yung blur ng panel na ito guys hanggang sa maging malinaw na sa ating lahat yung mga nangyayari sa panel. Pero habang hindi pa nga malinaw yan, pag-usapan nga muna natin ang sponsor ng videong ito. Ito nga ang X-World. Imagine maglalaro ka lang ng casual mobile games at pwede ka ngang kumita ng malaki. Ang X-World nga ay isang play to earn na online app na kung saan kapag nilaro mo nga ang mga games na nasa loob ng X-World tulad nitong Sprint Run ay mabibigyan ka nga ng rewards na tinatawag na build token na pwede mo ngang i-convert into Bitcoin, Ethereum o kaya naman USDT na pwede mo ngang i-withdraw or exchange papunta sa iyong GCash or bank account. Maraming games dito pero itong mga high yield games nga yung magbibigay sa inyo ng pinakamalalaking build tokens, kaya ito nga guys yung mga dapat nyong laruin kung gusto nyo ng mas malaking earnings. At para mas lumaki pa nga ang earning potential mo ng build tokens, makakatulong nga ang pagbili at pag-upgrade ng mga pets. Mas mataas ang level, mas malaki ang build income percentage increase. Then there's X-Sprite. Ito nga rin ay makakatulong na mag-boost ng income potential up to 10 times nga yung pwedeng i-increase ng earning potential mo if bibili ka ng X-Sprite. At the same time ay mga NFT din sila na pwedeng mag-increase ang value at pwede nyong i-exchange into cash. Kaya kung mahilig ka na lang din sa mga games at maglaro, ba't di mo pa pagkakitaan, di ba? Tignan mo na lang sila, naglalaro lang pero kumikita ng 5 to 6 digits. Kaya i-download mo na ang X-World using the link in the description at pinned comment. Mabibigyan ng free build tokens ang gagamit ng aking invite code na Wiabutaku. At binigyan din tayo na X-World ng 2 gift codes na naglalaman nga ng 20,000 build tokens na mag-work lamang sa first 500 downloads. At isang gift code na naglalaman ng 10,000 build tokens na mag-work o gagana lamang sa unang 100 sa inyo na magda-download. Gamitin nyo parehas, bahala kayo. Uy, tapos na pala, malinaw na. Atin ngang i-analyze at pag-usapan itong panel na to. Ito nga guys ay isang sneak peek at one panel spoiler lamang. Kaya mahirap talaga nalaman kung ano yung nag-lead dito sa puntong ito sa chapter 9. Pero tulad nga ng makikita natin dito, mukhang nagkatagpo nga ulit dito itong si Boruto at Kawaki. At dito nga ay mukhang may labanang mangyayari. Okay, let me cook. Sa nakaraang chapter nga ay dinurog ni Jura itong si Kawaki. 2 hits lamang guys yung ginawa ni Jura, kung matatandaan nyo, tumba at nawalan talaga ng malay noon si Kawaki. Ngunit matapos nga sigurong umalis itong si Jura at Hidari, dumating nga itong si Boruto sa Konoha dahil siguro ay nasense nitong si Boruto yung danger at pagsugod ng mga Shinjo clones sa Konoha. At mukhang ang unang nakatagpo dito ni Boruto ay si Kawaki na nasa rooftop nga ng isang building na siguradong malapit nga sa water tank na pinagbaunan niya sa nakaraang chapter. Dito nga ay noong nakita ni Kawaki si Boruto hindi nga siya nagdalawang isip na atakihin si Boruto. Inactivate nga dito ni Kawaki yung kanyang dojutsu at ginamit ang Sukuna Hikona Rapid Fire na nagawa ngang iwasan dito ni Boruto ng walang kahirap-hirap. Hindi nga biro ang ginawa dito ni Boruto guys dahil kung matatandaan nga natin bago ang time skip, ang tanging nakagawa lamang ng ganitong feat ay walang iba kundi ang Baryon Mode Naruto. Ang feat na iwasan at pigilan ng ultrasonic at kakaibang level na bilis ng Black Rods na ginawa noon ni Ishiki. Dahil bago pa man ang Baryon Mode, kahit ang full-powered Naruto at Sasuke na may Rinnegan at Kurama noon nakikita nga nating walang laban pagdating sa jutsu na ito dahil wala nga silang kakayahan na iwasan na itong mga Black Rods na ito. Pero dito nga smooth lamang na iniwasan ni Boruto isa-isa ang mga Black Rods ni Kawaki. Gaano kalupit yun? This means na totoo nga talaga guys na itong si Boruto nga sa kasalukuyan ay at least kasing level nga ng Baryon Mode Naruto. Base form pa lamang ito guys, paano pa kaya kapag inactivate na ni Boruto ang Karma Seal? So matapos ngang iwasan ni Boruto dito yung Rapid Fire Sukuna Hikona, hindi ko na sure kung lalabanan dito ni Boruto itong si Kawaki. Dahil kung iisipin, mararamdaman naman kaagad ni Boruto itong si Kawaki bago pa man siya pumunta sa Konoha. So ibig sabihin intentional na pinuntahan niya dito si Kawaki. Ibig sabihin gusto niyang kausapin si Kawaki at siguradong mas priority nga siguro ngayon ni Boruto na tulungan si Himawari at ang Team 10 sa panganib na maaaring idulot ng kalaban nila sa kasalukuyan na si Jura at Hidari na mga god level ang lakas. So maybe guys ang gagawin nga lang dito ni Boruto ay kontratahin si Kawaki na makipagkampihan sa kanya hanggang sa matalo nila si Jura at Hidari dahil parehas nga silang magbe-benefit sa partnership nila na ito. So ito nga yung nangyayari guys, kinokontrata nga dito ni Boruto si Kawaki na makipagkampihan sa kanya na talunin si Jura at Hidari dahil ito rin naman ay pabor kay Kawaki dahil nakataya din dito potentially yung kaligtasan ng 7th Hokage. Na-target nga nitong si Jura na gusto ngang protektahan nitong si Kawaki dahil si Naruto naman din talaga yung goal nitong si Jura. Kaya nga mas maganda nga siguro ngayon na magkaroon muna ng ceasefire sa pagitan ng dalawa nitong si Boruto at ni Kawaki at mag-focus muna sa bagong threat na mga Shinju. Pero pwede rin guys na bugahan ni Boruto itong si Kawaki para lang siguro ma-realize nitong si Kawaki na wala siyang laban against dito kay Boruto sa kasalukuyan. Kaya mas mabuting maglubay. Pero may chance nga rin siguro na magkaroon ng all-out na labanan pero sobrang slim lamang ng chance na ito guys. Yan lang yung spoilers para sa ngayon and comment down your thoughts. Peace.